Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Ginang Danica M. Cadusale at kumukuha ng kursong Bachelier sa Sekundaryang Edukasyon sa larangan ng Filipino. Sa araw na ito ay ating tatalakayin ang 6 na makrong kasanayan. Noong una ay ito ay 5 lamang, ngayon ay dinagdagan ng 1. At ngayon ay malalaman natin kung ano ang idinagdag nila na kasanayan sa ating pangwikang komunikasyon. Bagong lahat, nilikha ng Panginoon ang mga tao na may maayos na bahagi. Isa sa mga bahaging ito ay ang ating tainga. Nilikha ito upang tayo ay makarinig. Ngunit, hindi lahat ng tao ay may kakayahan sa tamang pakikinig. Ayon nga kay Ralph Waldo Emerson, ang pinakamahusay na gawin na maaaring maisagawa na ninuman ay nagsisimula sa mga bagay na ating naririnig o nauunawaan mula sa ating mga sarili. Ang una nating tatalakayin ngayon sa 6 na makrong kasanayan ay ang pakikinig. Pag sinasabi nating pakikinig, ay ginagawa natin mula noon nang tayo ay bata pa. Simula sa hindi pa tayo nag-aaral, ay ginagawa na natin ito sa ating tahanan. Tayo ay nakikinig sa ating mga magulang o sa ating mga kausap. Ito ay isa sa makrong kasanayang pangkomunikasyon na kinasasangkutan ng sensoring pandinig o panrinig o pag-iisip. Ito rin ay isang aktibong proseso na nagbibigay daan sa individual upang pag-isipan, pagnilay-nilayin, analisahin ang kahulugan at kabuluhan ng mga salita. Ang layunin ng pakikinig ay ang para malibang, makapag-nilay-nilay ng impormasyon o makapag-isip at makalikom ng impormasyon o kalaman at ang panghuli ay ang magsuri. Kung may layunin ang pakikinig, meron rin itong mga uri ng pakikinig. Ano nga ba ito? Una ay ang informative. Pag sinabi natin informative, tayo ay nakikinig na puno ng impormasyon o informative na ating nakukuha sa ating pinakikinggan. Pangalawa ay ang pangkasiyahan. Tayo ay nasiyahan sa ating nadidinig sa ating mga kausap o sa ating naririnig sa ating paligid. Pangatlo ay ang critical. Critical na ating naririnig, katulad naman ng mga hindi dapat nating maririnig. At ang sunod ay ang pasibo. Tapos, evaluative at reflective at empathic at ang panghuli ay ang meta-comprehension. Kung may mga uri ng pakikinig, mayroon ring uri ng mga taga-pakinig. Ano nga ba ito? Una ay ang eager viewer, masipag o masigasig makinig sa tagapagsalita o sa kanyang mga kausap. Pangalawa ay sleeper. Ang sleeper ay laging inaantok habang nakikinig sa mga tagapagsalita o sa kanyang mga kausap. Pangatlo ay ang tiger. Pag sinabi nating tiger, ito ay ang mahirap makaunawa sa kanyang pinakikinggan. Tapos pag sinabi nating bewildered, ito ay ang habang nakikinig ay nalilito siya. Nalilito kung ano nga ba ang dapat ipahiwatig ng kanyang kausap o tagapagsalita sa harapan. Tapos pag sinabi nating frowner, ay habang siya ay nakikinig, nakakunot ang kanyang noo o hindi siya talagang hindi siya maayos na nakapag-intindi sa kanyang kausap. Sunod naman ay relax.
Pag sinabi nating relax, siya ay nakikinig na walang halong biro, na siya ay nang gustong-gustong makikipag-usap o nakikinig. Ang sunod naman ay ang BCB. Pag sinabi nating BCB, ito ay ang palaging may ginagawa habang siya ay nakikinig sa tagapagsalita o kanyang kausap. Ang panghuli ay ang two-cared listener. Ito ay ang siya ay nakipag-usap o nakikinig na may siya ay may care sa kanyang kausap. Ngayon, dahil tapos na tayo sa ating unang makrong kasanayan na siya ang pakikinig, pupunta naman tayo sa panghuli. Pangalawa. Ang pangalawa ay ang pagsasalita. Ano nga ba ang pagsasalita? Katulad lamang ng aking ginagawa ngayon. Ako ay nagsasalita sa inyong harapan upang magbibigay ng impormasyon o kaalaman sa inyo. Sa 4 na makrong kasanayan, sa 5 makrong kasanayan, ang pagsasalita ang kauna-unahang natutunan ng tao. Katulad na naman ng pagbata tayo. Pag abot natin ng 1 taon, tayo ay natututo ng magsalita ng iba't ibang mga letra o mga words. Katulad naman ng mapa o ano pa. Ang salita, ang isang bata ay natutong magsalita ng 5,000 salita bawat taon o 13 salita bawat araw. Mula sa isang salita hanggang sa maging 2, patungo sa telegrapiko, hanggang sa makadevelop ng proseso sa punuluhiya at pagsasatinig ng mga salita. Lumilikha ang mga bata ng mga salita na magiging kagamitan mula sa kanyang pagpapahayag. Katulad lamang ng bata pa tayo sa pamamagitan ng sa pagpatinig natin ng mga salita, lumilikha tayo ng mga salita na maaring maintindihan ng ating mga magulang. Katulad na lamang ng ating pag-iyak. Kapag gutom ang bata ay kapag siya iiyak, ibig sabihin siya ay gutom o gusto nang matulog. Kapag naman ay tumatawag, tayo ay sumisigaw. Sa pagitan nito, nalalaman ng ating tagapakinig na tayo ay may pangangailangan. Ngayon naman, ano nga ba ang mga uri ng pagsasalita? Merong uri ng pagsasalita. Ito ay ang 4. Pag sinabi nating memoryado, habang ang tagapagsalita dapat ay memoryado niya ang kanyang mga sinasabi sa kanyang mga tagapakinig upang ito ay maging isang informatibo na magbibigay kaalaman sa kanyang tagapakinig o audience upang mas maayos na itong papasok sa kanilang isipan at maayos na pakinggan. Pangalawa ay impranto na sinasabi mo sa kanilang harapan. Pangatlo ay ang extemporaneous. At ang panghuli ay ang pagbasa ng isang itinakdang papel. Katulad lamang ng nasa paaralan tayo sinasabihan ng ating mga guro na basahin ang mga panuto o mga instruction upang tayo ay makaalam kung ano ang dapat nating gawin. Tapos, meron rin katangian ang isang mahusay na tagapagsalita. Ano nga ba ito? Ang una ay ang tinig. Dapat sa ating pagsasalita, malakas ang ating tinig o mas maintindihan ng mas mabuti ng nasa malayo o nasa likuran kapag tayo ay nagsasalita sa harapan. Pangalawa ay ang tikas. Kapag nasa harapan tayo na nagbibigay impormasyon o na nagsasalita, dapat may tikas ang ating pagkikilos o ating sarili na nasa harapan. Tayo ay kaya-ayang tingnan habang tayo ay nagsasalita. Pangatlo ay ang kumpas, kung paano natin
binibigay o binabahagi ang ating mga impormasyon na gustong malaman, mabigay sa ating mga tagapakinig. At ang panghuli ay ang ating kilos o galaw. Dapat mahinhin tayong kumilos sa harapan dahil tayo ay nagbibigay impormasyon. At dapat rin ay ang ating kilos o galaw ay limitado lamang dahil nasa harapan tayo at tayo ay dapat maingat. Kung may katangian ng isang mahusay na tagapagsalita, meron rin itong mga kasanayan. Ano nga ba ang mga kasanayan sa pagsasalita? Ang una ay ang pagtatalumpati. Pag sinabi natin pagtatalumpati, ito yung pagbibigay natin ng mga words by words na mga impormasyon na katulad naman ng ginagawa natin sa mga contest sa ating paaralan. Pangalawa ay ang pakikipanayam o pakikipag-usap, pagbibigay natin ng impormasyon sa ating mga kausap. Pangatlo ay ang pagdidebate o pagdidebate natin sa English na gusto nating ibigay ang ating sariling opinion na gusto nating mas ito ay ang tama, at ang pagdidebate ay ang pagbibigay ng ating sariling pananaw dahil iba't iba tayo ng pananaw sa buhay. At ang pang-apat ay ang pakikipag-usap. Kapag tayo ay nagkipag-usap, gumagamit tayo ng pagsasalita. Tayo ay nagsasalita upang tayo ay maiintindihan ng ating tagapakikinig. Dahil kung kapag tayo ay tayo ay may maayos na bahagi, nagagamit natin ang ating bibig sa pagsasalita dahil hindi tayo isang pepe. Pang-lima ay ang pagkukwento. Sa pagitan ng pagkukwento, tayo ay nagsasalita sa harapan upang magbahagi ng mga kwento na gusto nating malaman sa ating tagapakinig o ating mag-aaral. At ang pang-anim ay ang pangkatang talakayan. Sa paaralan, meron tayong pangkatang talakayan. Sa pamamagitan ng pagsasalita ng ating guro, dito nalalaman natin kung ano ang ating dapat gawin upang maayos nating magawa ang ating mga talakayan. At ang pangpito ay ang pagbabalita. Sa pagbabalita, tayo ay nagsasalita. Sa pamamagitan ng pagsasalita, tayo ay nakapagbibigay ng wastong impormasyon o tamang impormasyon upang tayo ay mas makakapaniwala ang mga ating mga tagapakikinig. At ang pangwalo ay ang ating pag-uulat. Pareho lang sila ng definition ng pagbabalita at pag-uulat. Tayo ay nagbibigay rin ng impormasyon. At ang panghuli, ang pangsyam ay sabayang pagbigkas. Alam nyo na ito dahil ito ay nadaanan nyo na nang kayo ay high school pa lamang o hanggang ngayon na nasa kolehiyo kayo dahil po balik-balik lamang ito, ang sabayang pagbigkas. Ngayon ay pupunta naman tayo sa ika-tatlong makrong kasanayan. Ito ay ang pagbasa. Ito ay pagkilala o pagkuha ng mga ideya at kaisipan na gusto nating malaman o mga salitang nakalimpag. Isa sa mga makrong kasanayang pangwika, sa pamagitan nito, tayo ay nakakuha ng impormasyon. Kapag tayo ay nagbabasa ng libro, dito natin makukuha ang mga impormasyon na gusto nating malaman sa pagitan ng mga pahina ng libro na ating binubuklat. Maaaring nagbabasa tayo sa ating cellphone o nagbabasa sa libro, mga journal o diary. Merong teorya rin ang pagbabasa o pagbasa. Ito ay ang bottom up. So, sa bottom up ay dito tayo nasimula tayong magbasa sa nasa bottom or nasa ikalawa o tatlong paragraphs na. Tapos sa top down, nagsisimula tayo sa taas ng libro na ating babasahin. Tapos ang pangatlong teorya ng pagbasa ay ang
interactive. Habang tayo ay nagbabasa, nag-i-interact tayo. Ganun pala. Kaya pala ganun ang isang impormasyon dahil mas natutunan natin sa pamamagitan ng ating pagbabasa. Kung merong teorya ng pagbasa, meron ring uri ng pagbasa ayon sa layunin. Una ay ang skimming o mabilis na pagbabasa o nakakuha ng impormasyon ng pambilisan sa pamamagitan ng mabilisang pagbabasa. So, iba't ibang uri ang isang mag-aaral. Minsan merong skimming, mabilisang nakakuha sa pambilisang pagbabasa. Pangalawa ay ang scanning. Minsan may mag-aaral din na isa rin siya sa scanning o mas binabasa niya ng mas maayos o mas inuunawa niya ang nasa libro na kanyang binabasa o gusto niyang malaman ng isang bagay na binubuklat niya sa bawat pahina ng isang libro. Dahil tapos na tayo sa uri ng pagbasa ayon sa layunin, meron sa pagbasa, pupunta naman tayo sa pang-apat na makrong kasanayan. Ano nga ba ang ika-apat na makrong kasanayan? Ito ay ang pagsulat. Ito ay kapwa physical at mental na activities na ginagawa para sa iba't ibang layunin. Isang ekstensyon ng wika at karaniwang o karanasang natamo ng isang nilalang sa kanyang kasanayan sa pakikinig, pagsasalita at pagbasa. Ito ay pagsalin sa papel o anumang kasangkapang maaring magamit na mapasalin ng mga nabuong salita o sa simbolo at iulat ayon sa kanyang pananaw, ideya o sariling saloobin. Sa pagitan ng ating pagsulat, dito natin natutunan na ang pagsulat rin ay mahalaga. Dahil sa pagsulat dito, nakapagbigay tayo ng impormasyon sa iba. Katulad naman ng mga ginagawa ng mga author sa pagitan ng kanilang pagsulat sa mga impormasyon o mga gusto nilang ibabahagi sa iba ay sinusulat nila upang makapagbigay ng kaalaman sa mga mag-aaral o individual na maaring makapagtulong sa kanilang sa ating pang-araw-araw na hamon ng buhay. Mayroong uri ng tagapagsulat. Ano nga ba ang mga uri ng tagapagsulat? Ito ay ang akademiko. Ikaw ay mas mahilig o mas mahusay sa akademiko sa pagsulat. Bilang isang mag-aaral, meron talagang mas mahusay sa akademiko. Meron ring iba na mas mahina. Ang pangalawa ay ang technical. Sa pagsulat, mas maunawaan ng tagapagbasa kung ikaw ay technical na sinusulat ang iyong saloobin o sariling pananaw. Pangtatlo ay ang referential. Ang iyong sinusulat ay may reference o kinukuhanan na ang iyong sinusulat ay katotohanan o mas makapaniniwala. Ang pang-apat ay journalistic o mas maraming impormasyon na iyong ibinibigay sa pamamagitan ng pagsulat ng iyong sa pagiging iyong journalistic. At ang pang-lima ay ang professional. Sa pagsulat, dapat ikaw ay professional rin. Dahil sa pamamagitan nito, ang iyong tagapagbasa ay naniniwala sa pamamagitan ng iyong pagiging professional na tagapagsulat o writer. At ang pang-anim ay ang pagiging malikhain. Bilang isang tagapagsulat ay mas importante rin ang pagiging malikhain natin. Dahil sa pagiging malikhain natin, dito natin na nabibigay ang ating impormasyon o sariling pananaw at mas nagiging attractive ito o kapanipaniwala sa ating
tagapagbasa o reader na mas nagustuhan niyang basahin dahil sa iyong pagiging malikhain na gumagamit ng iba't ibang estrahiya upang ang iyong sinusulat ay mas attractive or mas kapani-paniwala. Ngayon ay, dahil tapos na tayo sa pagsulat, naintindihan labang ang pagsulat. Ngayon ay pupunta naman tayo sa ikalimang makrong kasanayang pangwika. Noon ito ay ang panghuli. Kaya ngayon mamaya, malalaman nyo kung ano ang ating panghuling makrong kasanayan. Ngayon ay ating munang tatalakayin ang ikalimang makrong kasanayan. Ano nga ba ito? Ito ay ang panonood. Pag sinabi nating panonood, hindi na ito bago sa inyong pandinig o kaisipan dahil paulit-ulit na ito nating naririnig o nalalaman kung ano talaga ito. Ito ay ang proseso ng pagmamasid ng manonood sa palabas, video recording, at iba pang visual media upang magkaroon ng pangunawa sa mensahe o ideya na iparating nito. Katulad namang ng ating pagpanunood sa mga palabas na mas nagugustuhan natin kung meron itong mas nakakaunawa o na-experyensyado na natin. Mas ito ay nakaka-attract panoorin. At ang pangalawa naman ay ang panonood natin ng balita. Sa pagitan ng panonood natin ng balita, dito natin nalalaman katulad ng balita ng ating panahon. Dito natin nalalaman ang mangyayari ngayong araw o sa susunod na araw. Sa pamamagitan ng ating panonood, tayo ay nakakuha ng impormasyon na maaari nating ibahagi sa iba na hindi nakapanood ngayong araw. Katulad ng ating panahon, in-share natin ito sa ibang tao, sa ibang individual upang sila ay may kaalaman kung ano ang mangyayari sa susunod na araw o sa susunod na buwan. May iba't ibang uri ng panonood. Ano nga ba ito? Ito ay ang diskriminatibo, kaswal o panlibang lamang. Ang pangatlo ay komprehensibo at ang pang-apat ay ang critical. Dahil tapos na tayo sa panonood, kung naintindihan lamang, ang panonood ay ang pagmamasid o pagproseso natin sa ating pinanood ng mga palabas sa telebisyon. Ngayon, pupunta na tayo sa pang-anim na makrong kasanayan. Ano nga ba ito? Ito ay ang pananaliksik. Noong una, hindi ito nabilang sa makrong kasanayan dahil noong unang panahon ay hindi pa ito mas importante ang pananaliksik dahil hindi pa tayo mas maayos na may maayos na teknolohiya katulad lamang ng ating mga visual media, katulad lamang ng ating mga cellphone, computer at mga internet. Kaya ngayon meron ng idinagdag na pananaliksik sa makrong kasanayang pangwika dahil tayo ay naka-adapt na sa bagong teknolohiya na ating ginagamit ngayon. Ano nga ba ang pananaliksik? Ang pananaliksik ay ito ang ginagawa nating pagsusuri o paghanap ng mga sagot sa ating mga katanungan. Ang pananaliksik ay hindi na ito bago sa inyo bilang isang mag-aaral dahil nadaanan na ito ninyo noong nasa senior high school kayo. Ito ay ang pagsusuri natin sa ating topiko na binigay ng ating guro. May dalawang uri ng pananaliksik. Ano nga ba ito? Ito ay ang kwalitatibo at ang kwantitatibo. O sa English ay qualitative at quantitative. So, una sa inyong unang harapin sa senior high school ay ang qualitative at ang susunod ay ang quantitative. Pag sinabi natin pananaliksik, mahalaga ito sa atin bilang isang mag-aaral. Dahil hindi lamang tayo nakakuha ng impormasyon, ito rin ay nalalaman natin ang mga bagay o mga sagot sa mga bagay na gusto nating malaman. Hindi lamang sa atin, kundi at sa iba pang mga individual na upang matututo kung ano ang mga bagay na ito. Bilang isang mag-aaral,
ang pananaliksik rin ay nakatutulong upang tayo ay mas madagdagan pa ng mga kaalaman dahil tayo ay natututo pa lamang sa murang edad. At ngayon, bakit nga ba mahalaga ang 6 na makrong kasanayan? Dahil nalaman nyo na ang ikapang 6 na makrong kasanayan na siyang pananaliksik, bakit nga ba mahalaga ang 6 na makrong kasanayan? Mahalaga ang 6 na makrong kasanayan dahil ito ang daanan upang tayo ay mas matuto o madagdagan ang ating kaalaman at impormasyon o makapagnilay-nilay tayo. Sa pamamagitan nito, mas umunlad ang ating pang-unawa sa mga bagay na hindi natin nalalaman. Bilang isang mag-aaral o gustong maging guro bilang isang maging guro, dapat nating malaman o mas maunawaan ang kahalagaan ng 6 na makrong kasanayan. Dahil dito tayo ay mas natuto at mas maraming nalalamang impormasyon. At kung naintindihan lamang, ay maraming salamat sa inyong pakikinig. Ano nga ba ang 6 na makrong kasanayan? Una ay ang pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat, panglima, panonood, at ang idinagdag na isa ay ang pananaliksik, ang ikapang-6. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa kayo ay nakakuha ng mas maraming impormasyon sa aking pagsasalita ngayon. Yun lamang po at maraming salamat.